ayon sa Energy Regulatory Commission. Recycled na mantika, kaya raw magpanakbo ng sasakyan. Dalagitang Pinay na inoperahan sa Amerika dahil sa Club Fit. Unti-unti nang nakakalakad. Sa Chika Minute, Mariah Carey, nagkwento kay Ricky Lo tungkol sa kanyang career at pamilya. At Kapuso Stars, nagtagisa ng galing sa Kapuso Olympics. Sa GMA Network Center, narito ang walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Mel Tiampo, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ano bang oras ngayong gabi? Posibleng mapalaya na raw si Ces Drilon at ang cameraman niyang si Jimmy Encarnacion. Ang nagsabi po niya na yung mismong hepe ng pambansang pulisya na si Director General Avelino Razon Jr. Para sa detalye, nakatutok po si Marisol Abdurrahman live mula sa lungsod ng Zamboanga. Marisol! Mel, Mike, bising-bising nga ngayon ang mga matataas na opisyal ng PNP at AFP dito sa Zamboanga City sa mga sandaling ito. Ayon mismo kay PNP Chief Avelino Razon Jr., naniniwala siyang palalayain ang grupo ni Ces Drilon anumang oras simula ngayon. Ayon kay Razon, inihahanda na nila ang seguridad sa pagpapalaya kina Ces Drilon at sa cameraman nitong si Jimmy Encarnacion. Kapag na-turn over na raw ng mga kidnappers si Drilon, agad daw bibigyan ng medical attention ang mga ito. Malamang daw na isa sa ilalim agad sa debriefing dito sa Zamboanga City. Positive attitude dito na mariresolve dito ng manunumbalik sina Ces Drilon safely sa ating post. Sir, pag na-release sila within today, sir, will they be brought to Manila same day, sir? Sa dagliang panahon, possible. Kung pwedeng ma-reunite na sa family para hindi na mahirapan yung pamilya na nag-anguish dito sa kanilang pagiging detained. Sa mga oras na ito, hindi pa rin matiyak kung masabi ng PNP at AFP kung kaagad niyang ililipad si Encarnacion at si Drilon papuntang Maynila o ipagpapabukas sa ito kung sakaling ang mapapalaya sila ngayong gabi. Mike? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman, nakatutok live mula sa Zamboanga. Samantala, mga kapuso, hanggang alas 12 lang ng tanghali kanina ang ultimatum ng mga kidnapper para makuha nila ang 15 milyong pisong ransom. Habang papalapit ang oras ng ultimatum, mahigpit na nagbantay ang mga negosyador, pati na yung mga nagtataga-media na nasa Sulu. Nakatutok po doon live sa Sulu si June Veneracion. June, kamusta dyan? Mike, binigyan ng indefinite extension ng mga kidnapper ng grupo nga nila Ces Drilon ang isinasagawang hostage negotiation. Ito yung makaraang magbaba kahapon ng mga ito ng ultimatum. Pagsikat pala ng araw, ramdam na ang kaba. Isang mataimtim na dasal ang pinangunahan ng ABS-CBN kasama ang iba pang media dito sa Sulu para sa kaligtasan ni Ces Drilon, cameraman Jimmy Encarnacion at Professor Octavio Dinampo. Protect us from any forms of danger, Lord. Help us cover... Sa opisina ng negosyador na si Indanan Mayor Alvarez Isnaji, nagpunta lahat ng media. Panay ang silip sa relo ng bawat isa. Nag-aabang sa pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Ang itinakdang deadline para ibigay sa mga kidnapper ang inaasahan nilang 15 million pesos na ransom. Muling umere sa radyo dito sa Hulo ang isa pang recorded message ng mga mahal sa buhay ni Drilon at Encarnacion. Maawa na po kayo sa kanila. Nagawa lang po nila ang trabaho nila. May mga nanay din po kayo. At ayaw niyo rin mangyari sa inyo yan. Kaya nakikiusap po kami sa inyo. Pakawalan niyo na sila. Pakawalan niyo na yung mother ko. Bago sumapit ang deadline, humarap sa amin si June Isnaji, anak ni Mayor Isnaji, at isa sa mga negosyador para ihatid ang magandang balita. Si Mayor Isnaji ang pinili ng mga kidnapper na kausap nila sa negosasyon. Although they did not give exact timetable for that ultimatum now, but they are going to extend.
payag sila to extend the ultimatum. 6 na beses daw nakausap ni June Isnaji ang mga kidnappers sa telepono ngayong araw. Nakausap din daw niya si Ces Drilon na umiiyak at umaasang makakauwi sa lalong madaling panahon. Nagalit daw ang mga kidnapper dahil hindi naibigay ang inasahan nilang 15 milyong piso. Nanumbalik tuloy kay June Isnaji ang banta kahapon ng mga kidnapper. Yesterday morning, they told us that if we cannot deliver the ransom money by 2 o'clock this afternoon, if we do not have any agreement by 12 o'clock, and then by 2 o'clock, puputulan nila ng ulo. O yung mga hostages. Pero kumalma rin at naging bukas ang isipan ng mga kidnapper sa iba pang alternatibong paraan gaya ng livelihood project para matapos na ang hostage crisis. Kaya sa ngayon, walang deadline na ibinaba pa ang mga kidnapper. We told them that we can give other things like livelihood projects, things like that, or any infrastructure development or any other demand besides money. But because the government will never give them money. May sabi rin ng ilang source ng GMA News ay posible ngang may magandang development na may mangyayari ngayong gabi ukol nga sa negosasyon para kina Ces Drilon. Kung ano yan, siyang aabangan namin dito, Mike. June, nakarating na siguro dyan din yung balita, yung mismong si Director General Rason ng PNP ang nagsabi na may posibilidad na oras na lang ang binibilang bago mapalaya ang grupo ni Ces. Basically, Mike, ang information na nakukuha natin dito, may magandang development na mangyayari ngayong gabi. Kung ano man yan, kung nagkaroon man ng ibang twist yung negotiation, o kung magkakaroon man ng actual release ngayong gabi, ay siyang aalamin natin ngayong gabi na to, Mike. Meron bang mga nangyayari dyan, mga paggalaw na hindi pangkaraniwan sa mga sandaling ito na parang hudyat na meron ngang mangyayari ngayong gabi o wala pa naman, June, sa puntong ito? May mga indicators kami nakikita, Mike, lalo na kanina yung maghahapon na ay may dumating dito. Pero then again, abangan na lang po natin kung ano mangyayari. Kung actual, may visual confirmation na talaga tayo kung ano mang yung magandang development na yon ngayong gabi nito, Mike. Maraming salamat, June Veneracion, na magpapatuloy pong tumutok ng live mula sa Holo, Sulu. Ang mga pulis sa Sulu, maagang naghanda kanina para sa anumang posibleng mangyari matapos ang itinakdang ultimatum o taning ng mga kidnapper kaninang tanghali. Nakatutok si Rafi Tima. Ilang oras bago mapasok ang alas 12 deadline ng mga umahawak sa mamahayag na si Ces Drilon at kanyang cameraman na si Jimmy Encarnacion, pumuesto na ang 150 pulis sa provincial headquarters ng PNP sa Holo, Sulu. Paghahanda lang daw ito para sa anumang pwedeng mangyari. I have committed to our so that I can produce in one count 150. If it will need be, pwede kong gawin ng 200 yan. Galing ang mga pulis sa iba't ibang parte ng probinsya, armado ng matataas na kalibre ng baril. Maging ang armored assault vehicle ng PNP sa Sulu, inihanda na rin ng mga pulis. Ginagamit ng espesyal na sasakyang ito na armado ng 50 caliber at 30 caliber machine guns sa mga malalaki at delikadong operasyon ng PNP. Hindi ko naman sinasabing kaya, pero kakayanin ko. Una nang sinabi ni Sulu Governor Abdusan na bukas sila sa anumang paraan para makuha ang mga bihag. Ayon kay June Isnaji, isa sa mga negosyador at anak ng pangunahing negotiator na si Mayor Alvarez Isnaji, palaban umano ang mga taong may hawak sa ABS-CBN News Team at kay Professor Dinampo. They told me that they are not afraid of the military. So we asking also the military for the meantime not to do anything. Bagamat binawi na ng mga kidnapper ang banta nila sa kanilang mga bihag, patuloy pa rin umanong nag-aantabay ang mga membro ng PNP sakaling kailangan pa rin sila. Ang militar naman, nakaabang lang umano sakaling kailanganin din ang kanilang tulong. Mula sa Holo, Sulu, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa naman po ng tinatawag na Joint Command Conference sa lungsod ng Zamboanga ang matataas na opisyal na militar at pulisya. Pinag-usapan nila ang mga hakbang na gagawin nila kaugnay sa kidnapping sa Sulu. Nakatutok na naman si Marisol Abdurrahman. Pagdating sa Zamboanga City, agad na dumiretso si PNP Chief Director General Avelino Razon Jr. sa Police Regional Office dito para pangunahan ang Joint PNP at AFP Command Conference. Kasama sa pulong ang mga matataas na opisyal ng PNP at AFP sa lugar. Dahil sa naunang ultimatum na dineklara ng mga kidnapper, naganda ng PNP sa kung ano man ang posibleng mangyari, mapalaya man ang grupo ni Ces Drilon o hindi. Ground troops are in place, including air and naval assets.
Bilang paghahanda, pinangunahan ni Razon ang pag-inspeksyon sa Regional Mobile Group ng Region 9 na anya ay handang magbigay ng support mission. Punta dito para tignan ang kahandaan ng RMG-9 or any mission that would be given it. Tara ba tayo? Itinaas na kaninang full alert status sa buong Region 9 at ARMM. Kaya maging dito sa Zamboanga City nakadeploy na ang City Mobile Group. Sakaling may mga sinatawag silang mga gustong gumawa ng kalokohan dito sa i-divert nila ang attention, we will be prepared and we'll be ready to meet them. Ang AFP naman ay lagi raw nakahanda para sa anumang mangyayari. The armed forces troops ground are fully committed and fully supports the effort of the Philippine National Police. Ipinakita rin kanina ni Razon ang artist sketch ng dalawang suspect sa pagdukot sa grupo ni Ses. Ito ay sina Sulaiman Pata alias Ama Maas o Abu Haris at si Walid alias Tuan Was. Tig 500,000 pesos ang nakapatong sa ulo ng dalawa na kumpirmadong may hawak kina Ses. Maayos naman daw ang lagay ng driver na si Angelo Valderrama na ngayon ay sumasailalim sa debriefing. Umaasa ang PNP na mapapalaya ang grupo ni Ses sa lalong madaling panahon. Mula rito sa Zamboanga City, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na mga consumer nga ang umaako sa pensyon ng mga retiradong empleyado ng Meralco. Pero paglilinaw ng Meralco, hindi naman daw kabuuan ng pensyon ang ipinapasa nila sa mga consumer. Nakatutok si Julius Segovia. Exclusive. Umani ng batikos ang Meralco dahil sa pagpasa sa consumers ng iba't ibang charges. Isa sa pinagputok ng butsi ni GSIS President Winston Garcia, numero 1 kritiko ng Meralco, ang pagpasa raw pati ng pension fund ng mga retiradong Meralco employees. Ayon kay Garcia, umabot daw ito ng 2.8 billion pesos noong taong 2007. Kanina, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na kasama nga sa binabayaran nating distribution charge ang Meralco Pension Fund. Kasi sa early unbundling na isama yon. At hindi pa ako noon chairman. Hindi ito itinanggi ng Meralco. Totoo nga raw nakasama sa distribution charge ang pension fund, pero bahagi lang doon ito ang ipinapaako sa mga consumer. Ang ibang bahagi, ibinabawas sa kita ng kumpanya. Pero di masabi ng Meralco kung magkano ang sagot ng mga consumer at magkano ang sagot ng stockholders nito. We have not increased our distribution charge since 2003. So none of these expenses, additional expenses, even if it is in our books, it is not being recovered from customers, but it is a shareholder cost. Di kontento rito ang consumer group na nasa core. Di raw kasi makatarong ang mga consumer ang magbabayad kahit bahagi lang ng pensyon ng mga Meralco employees. In order to address public interest, dapat talaga imbitahan ng Energy Regulatory Commission si GSIS President Garcia upang magkaroon ng liwanag itong usapin na pension life plan ng Meralco. This is a public office and therefore anyone is open to come. Sa isang text message, sinabi naman ng GSIS na handa silang dumalo sa anumang pulong, maging sa harapan ng ERC tungkol dito. Julius Segovia, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ipinasara po ng mga otoridad ang isang istasyon ng Auto LPG sa Malabon dahil walang permit. Ang istasyon ay pag-aari ng presidente ng LPG Marketers Association na si Arnel T. Nakatutok si Jiggy Manikan. Pasado alas 9 ng umaga ng salakay ng mga tauhan ng Malabon City Government at Department of Energy ang Regasco Auto LPG Station sa Longos, Malabon. Isang kautusan mula sa lokal na pamahalaan ng kanilang daladala na nagpapasara sa naturang gas station. Ayon sa mga lokal na opisyal, walang permit para mag-operate ang kumpanyang pag-aari mismo ni Arnel T., presidente ng LPG Marketers Association. Wala roon si T pero naroon naman ang kanyang abogado. Kaya po natin ipinasasara itong establishmentong ito. Unang-una po, wala pong kaukulang permiso po ito sa pamahalaang lungsod. Ang sabi kasi nila na ang mga silindro daw ng ang mga produkto raw na pinapakawalan ng Regasco ay may underfilling, may mga illegal trading, pero pinapabulaan na naman namin to kasi may mga bagay-bagay na hindi mo kuminsan makontrol sa LPG industry. Ayon kay Energy Secretary Angelo Reyes, walang environmental clearance certificate ang Regasco para mag-operate. Dahil dito, hindi rin daw nakatitiyak ang publiko sa kaligtasan ng produktong ibinebenta nito.
Bagamat isang maliit na estasyon lang ang Regasco, maliwanag ang mensahe ni Reyes, ang mabigyang proteksyon ang mga mamimili. These are public interest industries and we have to protect the public. Number one, sa auto LPG, we have to see to it that they're compliant with some safety standards, no? And right now, they don't even have an ECC. Pero ayon kay Reyes, sa oras na mabayaran ng Regasco ang mga multa nito at makumpleto ang ECC, maaaring bigyang konsiderasyon pa ito para makapagnegosyong muli. Nakausap ng GMA News sa telepono si Arnel T, pero ayon nito magkomento. Hayaan na lang daw ang kanyang abogado ang sumagot sa issue. Jig Manika, Nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng patuloy na pagmahal ng gasolina, marami ang pinipiling gumamit na lang ng alternatibong fuel para makatipid. Alam nyo ba na pati pala recycled vegetable cooking oil o mantikang gamit na, pwede palang makapagpatakbo ng sasakyan. Nakatutok si John Consulta. Sa taas ng presyo ng gasolina, padami na raw ng padami ang nagbebenta ng kanilang mga sasakyan. Maging ang mga sasakyang tumatakbo sa diesel na mas mura. Di nakaligtas sa paghihigpit sinturon ng ilang motorista. Sa ngayon, marami nagbebenta ng sakyan. Kahit maganda pa yung sakyan nila, napapabenta na nila. Kasi nga, sa mahal ang ating gasolina at saka ng diesel. Pero iba ang paraan ni Ricky Nunez para makatipid. Sa halip na ibenta ang kanyang sasakyan, ginamitan niya ito ng alternatibong fuel. Sa tulong ng kanyang mga kaibigang mekaniko sa Lipa, Batangas, naikabit ang isang engine conversion kit galing sa Amerika na magpapatakbo sa kanyang sasakyan gamit ang recycled vegetable cooking oil. Pinifilter niya ang gamit na mantika bago ikarga sa kanyang sasakyan. May konting modifications lang, yung pagdaloy ng mainit na tubig para mapainit yung mantika at para magamit siya bilang fuel dun sa diesel engine. Bigay todo lang sa pag-apak si gasolidor habang pinapaandar ang sasakyang ito. Pero habang umaandar, ang lumalabas at ang butso, amoy usok ng piniritong manok. Sa tansya niya, kayang tumakbo ng 6 hanggang 8 kilometro sa kada litro ng vegetable oil. At kung 50 pesos kada litro ang diesel, 18.50 lang kada litro ang bili niya sa mantika. Minsan, libre pa. Ako'y pumayag na gamitin yung vehicle ko bilang test vehicle. Ipakita rin dito sa Pilipinas na kaya pala natin magpaandar ng isang sasakyan na gawa sa waste vegetable oil. Kung balak mong gawing vegetarian ang inyong sasakyan, di raw bababa sa 25,000 piso ang dapat mong ihanda. Pero ang good news, posible pa raw itong mapababa. Kung ang gagamitin naman, mayroon kasi tayo dito sa Pilipinas, nakakabili din tayo ng surplus, baka bumaba pa doon. Mula sa Lipa, Batangas, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto. 24. Nasunog ang isang hardware sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Nahirapan ang mga bombero sa pagkapula dahil merong mga chemical doon. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Naglalagablab pa ang apoy sa hardware na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Makaalas 10 kagabi ng abutan ng GMA News. May isang oras na raw itong nasusunog, kaya naman dagsa na ang mga bumbero sa lugar. Sa laki ng apoy, hindi agad nila ito napasok. Medyo nahihirapan yung ating mga bumbero dahil sa ang content nito ay more on flammable materials. Kagaya po ng mga pintura, mga thinner at iba-iba pang mga construction materials. Matapos ng isa pang oras, idineklara na ang contained ang sunog na mabilis na umakyat sa Task Force Alpha. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente, pero hindi pa alam ng mga otoridad kung magkano ang halaga ng natubo. Patuloy namang paalala ng Bureau of Fire Protection. Dapat natin kasalang-alang ang ating kaligtasan. Dahil alam natin na ang sunog ay napakabilis kumalat at maaari tayong hindi lang ari-arian ang mawala, kundi ang ating mga, sabi nga natin, sariling buhay. Oscar Oida naka-alerto, 24. Dalawang inihinalang hold-upper ang patay sa isang enkwentro. Ilang minuto lang yon matapos umano nilang makapambiktima sa lungsod ng Makati. Si Claire Delphi, naka-alerto 24. Dalawang bangkay ng umano'y hinihinalang hold-upper ang inabutan namin sa Hilpuyat Avenue sa Makati. Kinilala ng mga pulis na sina Antonio Antoque Jr. at Eric Pacarat base sa driver's license at isang plane ticket. Nakuhaan sila ng ilang baril. While our people were conducting checkpoint, dumaan itong tatlong motorcycle groups
and biglang pinutukan yung mga tao natin. So there was an exchange of gunfire. Ayon sa pulisya, nangyari ang palitan ng putok ilang minuto lamang matapos umanong porsahang tangayin ng mga suspect ang bag mula sa 2 tauhan ng negosyanteng si Manny Jimenez. Laman ng bag ang halos 3 milyong pisong kakawithdraw lang nila sa isang bangko sa Makati. 4 pang kasamahan ni na Antoque at Pacarat ang nakatakas, dala raw nila ang pera. Di na raw nakuha ang harangin ng Makati Public Safety Assistance o MAPSA ang mga suspect dahil armado. Pinunutan kami ng baril. Siyempre, wala naman kami magagawa dahil wala naman kami baril. Si Jimenez tanging sa pulis na lang umaasa na mababawi pa ang pera ng kanilang kumpanya. I hope they can do something about it so that we can recover the funds. Nangako naman si Makati Mayor Jejomar Binay na paigtingin ang seguridad sa commercial center ng bansa laban sa motorcycle riding in tandem hold-up gangs. We had our share of these unfortunate incidents, yung mga robbery sakay sa motor. At ito naman, it goes without saying, they were fully armed. No? Inaalam pa ng pulisya kung aling grupo kasapi ang mga suspect pero anila, sana magsilbi itong babala sa mga masasamang loob. Claire Delfin, Naka-Alerto, 24. Gumawa ang mga Rizalista ng isang mapa ng Pilipinas na binubuo ng mga tao o kung tawagin ay human map sa Luneta. Bilang pag-alala raw ito sa ating pambansang bayani si Dr. Jose Rizal na nakatakdang magdiwang ng kaarawan sa Huwebes. Nakatutok si Chino Gaston. Simbolo raw ng pagkakaisa ng lipunan ang taong mapa ng Pilipinas na binuo kaninang umaga ng mga Rizalista sa Luneta. Ayon sa mga organizer, mahigit 1,000 tao ang bumuo ng human map na may sukat na 35 by 55 meters. Nabuo ito sa tulong ng mga UP Geodetic Engineer. Karamihan sa mga lumahok, nakaputing saya, damit at belo. Bahagi rin daw ito ng kanilang maagang paggunita ng kaarawan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bilang espiritual ng mga Rizalista, binubuhay po namin ang bansang Pilipinas sa paglalantad ng buhay ng mapang tao. Nag-alay din ang mga Rizalista ng bulaklak sa rebulto ni Rizal kasama si MMDA Chairman Bayani Fernando na naging panauhing pandangal. Sa cultural program na sumunod, pinaunlakan sila ng kalihim ng 2 kanta. Itong bansa natin ay lupang hinirang, parang blessed, no? Kaya't pinamamata sa atin lahat. Ang yaman na yan, no? Na kinakailangan ay bigyan natin pagpapahalaga. Noong nakaraang taon, nagbuo naman ng human flag ang mga Rizalista sa kaarawan ni Rizal. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Matapos ang pahinga muling sumabak sa matinding ensayo si Manny Pacquiao, pinagtutuunan daw ng pansin ni Pacman ang pagpapanatili ng kanyang bilis na isa sa mga panlaban niya kay David Diaz. Mula sa Los Angeles, California, nakatutok si Leia Alvis. Umaga ng Lunes sa LA, muling sumabak sa kanyang routine training si Manny Pacquiao matapos ang isang araw na pahinga. Bundok ang kinakbo niya sa Griffith Park. Sa bahaging ito makikita ang sikat na Hollywood sign. Kasama niya ang mga batang Pinoy boxers at isa pang Pacman, ang kanyang Jack Russell Terrier. Pagkatapos ng halos 1 oras na takbo, kalahating oras namang nag-sit up si Manny. Ano observation mo sa sa katawan mo ngayong yung training mo pang lightweight? Okay naman. Medyo hindi ako masyado nagre-reduce at nakakain ako at maganda. Medyo i-maintain lang namin yung bilis, speed. Naikwento ni Manny na ilang araw bago namatay si Rudy Fernandez, tinawagan niya ang aktor, Pansy the Boy ni Pacman. Nanood pa siya ng laban nila ni Marco Antonio Barrera noong Oktubre. 3 to 4 days siya bago na namatay. Nakausap ko siya. Okay. Good luck pa siya sa akin. Ano naman sinabi mo sa kanya? Dasal sa Panginoon. Kinahaponan, gym workout naman ang inatupag ni Manny. Kapansin-pansin na hindi nilapitan ni Coach Freddy Roach si Pacman. Nagkasipon kasi si Manny nang pumunta sila sa San Francisco para sa media workout noong 1 linggo. Nanibago raw ang katawan ni Manny sa malamig na temperatura ng San Francisco. Nahawa niya si Roach. Ngayon si Manny pagaling na. Si Roach hindi pa. Kaya tinitiyak daw ni Roach na hindi niya mahahawa si Manny. Medyo buti-buti na. Okay naman.
Kumpara sa mga nakaraan niyang laban sa mga mas prominenteng boksingero, mas madalas ang mga media workout para ipromote ang laban nila ni WBC lightweight champ David Diaz. Kahit na nagpo-promote kami, nag-i-ensayo rin naman kami. Tinitiyak naman daw ni Pacman na naisisingit niya pa rin ang ensayo sa mga araw na may media promotion. Ang focus ngayon ni Pacman ay panatilihin ang taglay niyang bilis sa kabila ng pag-akyat ng weight division. Ito na ang huling linggo ng kanyang intense workout bago tumulak sa Las Vegas, Nevada. Mula rito sa Los Angeles, California, Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. 19,000 pisong sweldo kada buwan, yan po ang isinusulong ng mga guro. Ang halagang iyan daw ang kailangan para hindi na mapilitan ng ilan sa kanila na magbenta ng kung ano-ano sa loob ng eskwelahan. Nakatutok si Mark Salazar. Masisisi mo ba si ma'am kung nagbebenta siya ng tusino, chichirya at kung ano-ano pa sa eskwela? Kung ang sweldo niya 12,933 pesos lang kada buwan. Kaya nga kahit alam ni Ma'am Remedios Antonio na isang prinsipal na bawal dapat magtinda ang mga guro niya, pinapayagan niya na lang kesa alisan siya ng mga ito. Kanya-kanyang diskarte na ng mga teachers eh. Tulad dito, iba yung para sa mga by grades, iba din yung sa faculty. Kaya mas marami na silang kinikita rito. Bukod pa yung nagsa-sideline sila ng paunti-unti sa loob ng classroom. Kasi parang given eh. Hindi mo na mapigil eh. Simula nang maupo si Pangulong Arroyo noong 2001, 1,000 piso pa lang ang umentong natanggap ng mga guro. Kaya hindi nila mapigilang magselo sa mga sundalo na 3 ulit nang nabibigyan ng increase sa sahod. Ayon sa datos ng Senate Committee on Education, noong isang taon, 44 billion pesos lamang para sa sahod ng 540,000 public school teachers ang nilabas ng DBM. Habang 75 billion pesos ang nilabas para sa mas konting 120,000 na sundalo. Ang teacher, pinantay nila sa sweldo ng isang sarhento. Na ang sarhento ay hindi kailangan college graduate. So ang tamang dapat pinantayan ng sweldo at allowance ay dapat second lieutenant. Alam naman natin kung bakit nakasalalay ang political survival ng gobyernong ito sa patuloy na suporta ng militar at pulisya. Ang hinihingi ng mga gurong sweldo, 19,000 pesos kada buwan. Yan daw ang disenteng sahod para hindi na sila magtinda o kaya sumama sa mahigit 5,000 teacher na nangingibang bansa kada taon. Usually, yung mga nag-abroad, yung mga pinaka mahusay at makaranasang public school teachers natin. So, nandun yung impact sa quality. Mas malaking bilang ang umaalis, hindi para magturo, kundi para maging domestic helpers or caregivers. Ang balita ni Ma'am Remedios, 50,000 pesos daw ang sinesweldo ng mga dating kasamahan niyang nagpunta na ng Italy. Kung pwede lang daw sana siyang lumipad na. Wala nang choice para pumunta ron. Oo, may edad na. Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Kahapon ay binalita namin sa inyo ang problema sa kakulangan at karumihan ng mga palikuran sa mga pampublikong paaralan. Pero ayon sa ilang estudyanteng taga Makati, dapat daw ibahin sila. Wala daw silang ganong problema. Nakatutok si Pia Arcangel. Problema para sa maraming estudyanteng Pinoy ang malinis at sapat na bilang ng CR sa eskwelahan. Sa talaan ng DepEd, 47:1 ang student-to-toilet bowl ratio ng mga elementary school, 90:1 naman sa mga high school sa buong bansa. Dito sa San Diego Elementary School sa Batasan Hills, 7 lang ang CR para sa mahigit 6,000 estudyante. Ang ibang CR halos di pa magamit dahil walang pinto. Wala naman po kami magagawa eh. Kasi po talaga na ganyan na po talaga yan. Pero ibahin daw ang public school sa Makati. Pinakamaliit sa buong bansa ang student-to-toilet bowl ratio rito. 18:1 sa District 1 at 32:1 sa District 2. Ganito ang itsura ng mga CR na panlalaki dito sa Fort Bonifacio High School. Ang mga urinal, tuloy-tuloy ang daloy ng tubig para siguradong hindi mapanghi at malinis ang mga banyo. At pagdating naman sa mga cubicle na may mga toilet bowl, meron pang mga bidet na pwedeng gamitin ng mga estudyante. 4 na janitor ang naka-assign sa bawat 6 na CR. Tuwing nasa classroom ang mga estudyante, nililinis nila ito. Malaki raw kasi ang kahalagahan na ibinibigay ng mga guro sa sanitasyon. Nabibigyan namin ng kahalagahan ang malinis na CR kasi dito
naiiwasan natin ang karamdaman. Kaya naman ang mga estudyante halos labas-masok sa CR. Parang tambay na nga nila kapag break time. Maganda po, malinis. Kasi po yung lahat ng estudyante po dito, marunong po kami mangalaga po ng CR. Malinis yung CR dito, parang yung sa mall. PR Kanghel Nakatutok, 24 oras. Susunod! Tatlong lalaking may dalang mga armas at patalim arestado sa Binondo, Maynila. Senadora Miriam Defensor Santiago binatikos na naman ang mga kapwa-senador na nag-endorso ng mga buduko. Matapos mag-belly dancing, Heart Evangelista, handa na rin kayang tumanggap ng mga sexy role? Susulya pa natin ang tagisan ng galing ng Kapuso Star sa Kapuso Olympics sa pagpapatuloy ng 24 oras. Kaya dapat laging alerto 24. Tatlong lalaking may dalang mga armas at patalim mga arestado sa Binondo, Maynila kaninang madaling araw. Ang hinala ng mga pulis ay mga hold-upper sila. Si Chino Gasto, naka-alerto 24. Tatlong hinihinalang hold-upper ang nasabat ng mga tauhan ng Manila Police District Patrol Mobile Unit kaninang alas 2 ng madaling araw sa Binondo, Maynila. Lula ng isang tricycle, tumawag ng pansin ang mga sospek dahil sa barumbado umanong pagmamaneho ng mga ito. Nang sitahin ng mga pulis, nakita na may dalang armas at patalim ang mga sospek. Kinilala mga sospek na sina Ricky Navarro, Ryan Linde at Ricky Bacli, pawang nakatira sa Intramuros, Maynila. Nakuha mula sa tatlo ang isang 38 Paltic revolver, mga bala na shotgun na 38 at isang ice pick. Depensa ng grupo, hindi naman daw sila mga hold-upper, kundi maghihiganti lamang laban sa isang kalaban na pumatay umano sa kuya ni Navarro 2 linggo na ang nakalilipas. Kapag sabi nga sir, nandun daw sa lubog ng kalaban namin, yung pumatay sa utol ko sir, kaya gusto namin remesh back. Pero hinala ng mga pulis, palusot lamang ito ng mga sospek at maaring isa sila sa grupong nang hold up sa Binondo area. May palagay tayo na baka isa na sila sa mga responsable sa mga hold-upper dyan sa MacArthur Bridge, Delpan Bridge, or at the foot of the bridge. Mahaharap sa kasong illegal possession of firearms, ammunition, and deadly weapon ang tatlo. Chino Gasto ng alerto, 24. Pinatikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang mga senador na nag-endorso ng mga produkto at serbisyo. Hinamon niya mga senador, lalo na raw yung gustong tumakbo sa pagkapangulo na magbitiw na at mag-commercial model na lang. Sagot naman ni Senador Panfilo Lacson, sana'y may kumuha na ring endorser kay Santiago para hindi na sumama ang loob niya. Nanindigan din si Senador Francis Escudero na walang masama sa kanilang pagiging endorser. Ito pala ay gusto maging mga commercial model sila. Ang pangkamit nila, nakasulong nila, hindi mahalaga sa akin ang opinion niya kaugnay sa bagay na ang importante, hindi sangayon sa kanya ang asawa ko. Halos 100 pamilyang nakinabang sa murang pabahay sa Taguig. Pinangunahan ni Vice President at Housing and Urban Development Coordinating Council Chairman Noli De Castro ang pag-turnover ng mga bahay kahapon. Ang Rotary Club of Manila at ang Habitat for Humanity ang nanguna sa proyekto. Bahagi lamang ito ng 5 ektaryang pabahay para sa tinatawag na mga informal settlers sa Taguig. Alam po, may nakangiting mga kababayan tayo na nagkaroon ng chance na magkaroon ng sariling unit dito. Chika Minute! Nagpakadering si Heart Evangelista sa kanyang belly dancing para sa bagong programa niya dito sa Kapuso Network, ang codename Acero. Handa na rin kaya siyang tumanggap ng sexy role o kaya mag-sexy pictorial. Makichika tayo kay Aubrey Carampet. Isa si Heart Evangelista sa mga host ng Kapuso Olympics Water Maniac. First time ni Heart na ma-experience ang sariling bersyon ng Olympics ng Kapuso Network. At nag-enjoy naman siya sa kabila ng init ng panahon. It's nice to see how people here in Kapuso, yung talagang one sila. First time din daw ni Heart na magpakadiring na magsayaw siya ng belly dancing sa isang eksena sa malapit ng ipalabas na bagong action series ng Kapuso Network na codename Acero. Dahil daw dito, marami ang nagsasabing bagay rin kay Heart na gumanap bilang Pinay sexy superhero na Darna.
Handa ba siyang tanggapin ang role kung sakaling i-offer sa kanya? Tatanggihan ko ba ang Darna? Siyempre hindi ko tatanggihan ng Darna, pero pressure yon, diba? Itong belly dancing scene nga lang na to, ito lang nakita sa akin, yung legs ko hindi kita. Medyo na ako, diba? Pero ang hindi pa raw talaga kaya ni Hart ay ang mag-sexy pictorial sa isang men's magazine. You know, I'm very flattered. FHM, Maxim, all of these men magazines, they all asked me if I wanted to post, but, you know, I'm really flattered, but, you know, it's just, maybe it's not for me. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, tulya pa ng mga artistang nagtagisan ng galing sa Kapuso Olympics. Susunod! Dalagitang Pinay na inoperahan dahil sa kapansanan sa paa. Unti-unti nang nakakalakad. Singil sa kuryente, bakit bahagyang bumaba ngayong buwan? At Mariah Carey nagkwento kay Ricky Lo tungkol sa kanyang karir at pamilya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Unti-unti nang nakakalakad ng walang saklay ang dalagitang Pinay na inoperahan sa Amerika dahil sa kapansanan sa paa. Tinanggal na ng mga doktor ang brace na ikinabit kay Jingle Lewis. Inoperahan siya ng libre noong Mayo sa Children's Hospital sa Montefiore sa New York dahil sa tinatawag na club feet. Nilagyan ng cast ang kanyang mga binti at paa at sinutan ng medical boots. Ayon sa mga doktor, kailangan pang sanayin ng gusto ang 15 taong gulang na dalagita para makapaglakad siya ng mag-isa. Labis ang tuwa at pasasalamat ni Jingle at ng kanyang nanay sa mga doktor. Isang linggo na po kansilado ang klase sa 2 paaralan sa barangay Pulong Santol sa Porac, Pampanga. Ang dahilan, mga kaso ng dengue. Mula po nitong nakaraang buwan, 20 na po ang nagkadengge sa lugar na yan, 2 sa kanila ang namatay. Nakatutok si Maki Pulido. Inilibing ni Gloria Cortez ang 15 anyos na anak kaninang umaga. Noong isang linggo, nagsimulang lagnatin ang dalagita. Nang dalhin sa ospital noong Huwebes, stage 4 dengue na si Winnie. Biyernes ng hapon, binawian siya ng buhay. Malakas po yung anak ko, tapos biglang na lang darating sa kanya yung ganun na dengue. 2 na ang namatay dahil sa dengue sa Pulong Santol, Porac, Pampanga. Mula noong May 27, 20 na ang nagka-dengue sa barangay. Ito yung pinakamaraming case lalo sa for the whole past years. Tuloy, nababalot sa takot ang tahimik na barangay Pulong Santol. Sa sobrang pangamba ng mga magulang, may ilang pansamantala na raw inilikas ang mga anak sa ibang lugar. Mula kahapon, kinansela ng 1 linggo ang mga klase sa mga pampublikong paaralan dito. Yung mga tao nagpapanik dito, yung mga anak nila, inaalis dito. Ayon sa lokal na pamahalaan, inaayos na nila ang problema. Bumisita kanina si Congressman Mikey Arroyo. Pero ang pangmatagalang solusyon daw sa dengue, nakasalalay sa mismong mga residente. Kailangan maglinis sila sa kanilang paligid. Yan number 1 solution dito sa outbreak ng dengue. Nangangagat sa araw ang lamok na Aedes aegypti. Paalala ng DOH, itapon ang mga lumang gulong, lata, bote at iba pang lalagyan na maaaring pamahayan ng lamok. Kumpara noong 2007, halos 30% raw ang itinaas sa bilang ng mga nagka-dengue sa buong bansa. Ayon sa DOH, mula Enero hanggang Abril lang ngayong taon, mahigit 9,000 ang na-confine sa ospital dahil sa nakamamatay na kagat ng lamok. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. Mas mura ang benta ng kuryente ng Westim o Wholesale Electricity Spot Market nitong buwan ng Hunyo. 1.80 kada kilowatt hour. Pinakamababa raw ito sa kasaysayan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa bill ng Meralco sa buwan ng Hunyo, bumaba ng 40 centavos per kilowatt hour ang presyo ng kuryente. Mura raw kasi ang pagkakabili ng Meralco sa kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sa WESM, nagbebenta ng kuryente ang mga power generating companies na binibili naman ng mga distribution utilities gaya ng Meralco. Ang effective settlement price o average na presyo ng kuryente mula sa WESM nitong Mayo, 1 peso and 80 centavos per kilowatt hour. Ang dahilan, ang pag-ulan na nagpapababa raw sa konsumo ng kuryente dahil sa malamig na panahon. Dahil rin dito, tumaas ang produksyon ng kuryente ng mga hydroelectric plants. A significant surplus of supply over demand. No? And as everyone knows that
usually leads to lower prices. Ang kaso, maliit na bahagi lang ang biniling kuryente ng Meralco sa WESM, 6 hanggang 7% lamang. Malaking bahagi pa rin galing sa Napucor at sa mga independent power producers o IPP. Ang benta ng Napucor, 180 din kapag off-peak, pero pumapalo hanggang 6 pesos kapag peak hours. Ang benta naman ng IPP, 4 pesos and 35 centavos per kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, obligado kasi itong bumili ng kuryente mula sa Napucor at sa IPP na sister company rin ito. Meron din kami mga kontrata, no? So, titingnan mo ngayon, yung fixed cost, babayaran mo sa lahat nito. Meron ka rin kontrata with NPC. Ngayon, maganda yung condition sa WESM. Hindi natin alam, no? May mag-breakdown na isang planta, may bumaba na isang transmission line. Maapektuhan din ito. Hirit naman ni GSIS President Winston Garcia, numero 1 kritiko ng Meralco. We should thank the management of Meralco for making their overcharge less than what it should be. My God, that's a formulated thinking. Ang kaluwagan ng mga consumer pwede raw maramdaman hanggang July. Bukod sa posibleng manatiling mababa ang presyo sa WESM, nagbababa rin ang presyo ang Napucor bunsod ng tag-ulan. Ang bonus pa, inihahanda na raw ng Energy Regulatory Commission ang isang resolusyon na maaaring magpababa sa presyo ng kuryente ng Napucor. Walang nagpapapogi dito. Ginagawa namin ang trabaho namin. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Very happy raw si Mariah Carey sa takbo ng kanyang career at personal life ngayon. Sa interview ni Ricky Lo kay Mariah para sa programang The Ricky Lo Exclusives, sinabi ng diva na mas malaya siya ngayon. Ito raw ay dahil sa mga natutunan niya sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Patuloy rin daw ang pagbuhos ng biyaya sa kanya, gaya ng masayang marriage kay Nick Cannon at matagumpay na latest album niyang E=MC². I had kind of like a difficult road in a lot of ways since childhood, but it's been an amazing time too. I've learned a lot, and I'm just thankful to God for everything that I have. May chika pa ako mamaya. Stay tuned. Abangan! OFW namatay habang sumasailalim sa liposuction. Minimum wage earners exempted now, hindi na kailangan magbayad ng buwis. At kauna-unahang Pinoy animation film na Urduha, binigyan ng A rating ng Cinema Evaluation Board. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Isang OFW ang namatay habang sumasailalim sa liposuction. Inatake raw sa puso ang babae. Nakatutok si JP Soriano. Masaya raw si Mary Jane Arciaga na magpunta sa Boro Medical Care Institute sa Eastwood kahapon para sa liposuction procedure. Ang alam daw ng kanyang pamilya, kumpleto siya sa medical test bago magpalipo. Si Mary Jane ay administrative manager sa isang kumpanya sa Dubai. Umuwi para magbakasyon at para magpalipo na rin. Sabi ko, nabigla talaga ako, bakit ganun? Bakit napakadali naman? Sabi ko, napakabilis na gilas-gilas ng anak ko eh. Sabi ni Mari nga ito, Mari, wala nang magpatay na. Hindi ako mahal ko sa lahat yan. Hindi ako mahal ko sa lahat yan. Hindi ako mahal ko yan. Napakabait yan. Taluhin niyo sa lahat yan. Oh. Lahat binigyan. Kada dadating yan lahat may pasalubong. Ang ninang ni Mary Jane na si Aida Tensuan ang kasama niya kahapon. Pasado 1:00 ng hapon, inumpisahan ang procedure. Pagkalipas daw ng 3 oras, sinabihan si Tensuan ng doktor na bigla raw hindi naging stable ang blood pressure ni Mary Jane. Bandang 5:30 ng hapon, idineklara na siyang patay dahil daw sa cardiac arrest. Pinalilipat namin sa ibang hospital. Sabi niya, sa kondisyon daw, nung pasyente, hindi pwedeng ilipat sa hospital na malaki. Na mahinang-mahina ng tibok ng puso. Kung kinakailangang may kasalanan siya, bahala na kung ano man. Tuloy ang investigasyon ng QCPD sa kaso. Hinihintay raw nila ang resulta ng autopsiya at medical record ni Mary Jane. Isa sa mga tinitignan, ang posibleng pagkukulang daw ng mga doktor. Yung report nila na nag-falter yung blood pressure at saka yung heartbeat, isa sign, it's already an indication na may pagkukulang sila. Noong 2007, nagpatamitak operation o nagpaliit ang tiyan si Mary Jane sa kaparehong doktor pero sa ibang klinika.
Tumangging humarap sa kamera ang 3 doktor at 3 staff ng boro na naglipo kay Mary Jane at naroon sa klinika na maganap ang liposuction. Sabi nila sa GMA News, ginawa nila ang lahat ng procedure bago ang liposuction. Hawak na sila ngayon ng QCPD. Homicide happened in their operating room, and obviously we will be filing a case of homicide through reckless imprudence against these persons, and it's up to them to answer in court. Sa official statement naman ng Boro Medical Care Institute, lisensyado raw itong ambulatory at surgical clinic na accredited din ng DOH. Nag-ingat daw ang mga doktor na naglipo kay Mary Jane kahapon at lisensyado rin daw sila. Handa rin daw ang Boro na makipagtulungan sa investigasyon. Kinumpi naman ng DOH na accredited nila ang Boro. A-action daw sila kung may magsampa ng reklamo. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kaligayahan at pag-asa. Ito na nga marahil ang pinakalaman ng mga school bag na handog ng proyektong unang hakbang sa kinabukasan ng GMA Kapuso Foundation. Kaya naman walang pagsidla ng tuwa ang mga batang nakatatanggap ng ating mga bag. Nitong linggo, 15 paaralan sa Iloilo ang aming pinuntahan para mamahagi ng mga school supplies. Malapiesta ang pagsalubong sa amin sa Mandurriao Elementary School. May sorpresa pa sila sa amin. Ang aming bag distribution, sinabayan ng tugtugan at sayawan. Pero star of the day pa rin ang ating mga bag. Sapik ng bukas sa mga bata pagkakuha nila ng bag. Ang mga notebook, papel, lapis, at crayons na laman ito, pag-asa ang hatid sa kanila. Marami sa mga bata na engganyo mag-enroll dahil sa libreng gamit na bigay ng GMA Kapuso Foundation. Si Kenneth may kapansanan sa pandinig. Problema ng kanyang ina ang gamit nito sa SPED class na kanyang papasukan. Dahil sa handog nating bag, handa na siyang mag-grade 1. Malaking tulong po dahil wala kaming pambili ng bag. Biyaya rin ang turing ni Elena sa natanggap na bag ng kanyang anak. Nakita ko na tumawa siya kanina. Opo, oo. Mabilis siyang kumuha ng bag. They were very excited and we could see that their eyes were really twinkling with happiness because they received the bags and school supplies from GMA Kapuso. Mahigit 1,500 bata sa Iloilo ang nakatanggap ng ating mga school supplies. Paulit-ulit man po, marapat pa rin po kami magpasalamat sa Sulpicio Lines at sa Cebu Pacific Air sa patuloy nilang pakikipagtulungan sa ating proyekto. Salamat din sa The Residence Hotel at sa GMA Iloilo. Para po sa inyong donations, tumawag o magtungo po sa aming tanggapan. Maaari kayo magdeposito sa aming Metrobank at UCPB account. Susunod, sukatang dolphin sa Harong Iloilo, namatay na. Ang mga sumisweldo ng minimum wage hindi na magbabayad ng buwis. Ang tagisan ng mga Kapuso Stars sa Kapuso Olympics, mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras. Namatay na po ang dolphin na natakpuan sa Harong Iloilo noong Biyernes. Sugatan ang makita ng mga residente sa Pampang ang dolphin na may habang 7 talampakan. Sinubukan daw nilang ibalik sa dagat pero agad ding bumalik ang dolphin sa dalampasigan. Inalagaan siya ng mga residente. Ang reklamo nila, hindi raw agad kinuha ng mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dolphin kaya hindi na siya nagamot agad. Ayon naman sa BIFAR, wala silang malaking gamit para kunin ang napakalaking dolphin na yan. Hindi na po kakaltasan ng income tax ang mga sumesweldo ng minimum wage. Napirmahan na po kanina ni Pangulong Arroyo ang batas na nag-aabyenda sa National Internal Revenue Code na katutok si Ruth Cabal. Minimum wage na 382 pesos kada araw ang kinikita ni Leo bilang supervisor sa isang gas station. Nadismaya daw siya nung 20 pesos lang ang naaprobahang aumento sa sahod, pero buti na lang daw at ngayon, exempted na sila sa pagbabayad ng buwis. Yung pamadala ko ng allowance sa mga magulang ko, kapatid, maragdagan siya. Dahil din sa tulong? Dahil sa kung wala, Yung tax? yung tax.
Pinirma na kasi ni Pangulong Arroyo ang RA 9504 na nag-aamyenda sa National Internal Revenue Code. Sa ilalim nito, di nakakaltasan ng income tax ang buwan ng sweldo ng minimum wage earners. Hindi na rin bubuwisan ang kanilang holiday pay, overtime pay, night shift differential at hazard pay. Bunsod nito, mahigit 30 pesos din daw ang madadagdag sa arawang kita ng isang minimum wage earner. Tinaasan din ang exemption ng mga individual taxpayer. Ang mga single mula sa 20,000 peso exemption, 50,000 pesos na ngayon. Ang head of the family naman, kung dati 25,000 ang exemption, 50,000 pesos na din ngayon. Maging ang mga may asawa, tinaas sa 50,000 pesos ang exemption mula sa 32,000 pesos. At bawat dependent, 25,000 pesos na exemption mula 8,000 pesos. Sumusulong na ang ating daglian at pansamantalang tulong sa mga pamilyang Pilipino na nagigipit ng pandaigdigang presyo ng langis at bigas. Kanina, pinirmahan natin ang batas na hindi na kailangan magbayad ng income tax ang mga sumahasahod lamang ng minimum wage. 15 araw pagtapos mailathala sa mga pahayagan, magiging effective ang bagong batas. Sabi mismo ng Department of Finance, mahigit 14 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno sa mga pinalawig na tax exemptions. Pero may pantatapal naman daw dito. Halimbawa, sa ilalim din ng bagong batas, may tinatawag na optional standard deduction para sa mga professional, self-employed at maliliit na korporasyon. Dito, mahigit 15 bilyong piso naman daw ang inaasahang kikitain ng gobyerno. Sa signing kanina kasama ang ilang kongresista at senador, maging mga taga-oposisyon, sina Senator Chis Escudero, Juan Ponce Enrile at Mar Rojas. Pero si Rojas di pa man nakakalabas ng palasyo, humirit pa kontra sa mga subsidy program ng gobyerno. Lahat itong mga band-aid solution na ito, political solutions ito para hindi magkaroon ng pila, para hindi magkaroon ng welga, para hindi magkaroon ng reklamo. Pero sabi ng Pangulo, isa nga daw sa pinag-usapan sa cabinet meeting kanina ang mga pangmatagalang pagkilos tulad ng pagpapataas ng food production at dagdag pang kalsada, patubig at iba pang infrastructure projects. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-100 taon ng pagkakatatag ng Universidad ng Pilipinas, ginanap kagabi ang UP Parangal Centennial 2008. Binigyang pagkilala ang mga naging pangulo ng universidad mula noong 1908 hanggang 2005. Binigyang pugay rin ang mga pambansang alagad ng agham, sining, musika at pelikula na mula sa UP. Kabilang sa kanila ang mga pintor na sina Fernando Amorsolo at Carlos Francisco, iskultor na sina Polio Nabueva, alagad ng musika na sina Levi Celerio at Antonio Molina, at ang mga direktor na sina Lino Broca at Ismael Bernal. Susunod, pelikulang Urduha, binigyan ng rating A ng Cinema Evaluation Board. At sulyapan ang tagisan ng galing ng mga artistang kalahok sa Kapuso Olympics 2008. Susunod na yan, dito sa 24 Oras. Sa Lanao del Norte, 25 katawang dinukot ng mga armadong kalalakihan kaninang umaga. Ay sa pulisya at militar, isa sa mga kinidnap ay bata. Ginawa raw silang human shield o panangga ng mga suspect para makapagnakaw ng mga kabayo at kalabaw. 6 sa mga dinukot nakatakas. Ang natitirang 19 naman, kalaunay pinalaya na rin. Iniwan sila sa barangay Balintad sa munisipalidad ng Monad. Chika Minute! Nakakuha ng A rating mula sa Cinema Evaluation Board ang kauna-unahang Pinoy animation film na Urduha. Kwento ng creative consultant ng Urduha na si Mike Tuviera, umupuraw for the first time ang 21 miyembro ng Evaluation Board para i-review ang pelikula. Natuwa naman daw lahat. Ipinagmalaki pa ni Tuviera na marami rin daw matututunan sa pelikula, lalo na sa pangangalaga sa kultura at magagandang kaugalian. Bukas, mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula. So yes, we are very, very happy and we are very, very proud of our work at sana po lahat ng mga manunood starting tomorrow, June 18, sana po lahat mag-enjoy dun sa pelikula. Napuno ng celebrities ang isang resort sa Calatagan, Batangas. Doon kasi ginanap ang Kapuso Olympics kung saan talaga namang nagtagisan ng galing ang mga paborito nating artista. Makichika kay Lars Santiago. Pinagningning ng Kapuso Stars ang Golden Sunset Resort sa idinadaos na Kapuso Olympics. Halos 100 bituin ng Kapuso Network ang nakilahok sa special annual event na ito. Sinimula ng araw sa pamamagitan ng bonggang production number sa pangunguna ni Regine.
Pagkatapos, nagsimula na ang tunggalian sa iba't ibang water games. Unang laro pa lang, naging masaya at mainit na ang labanan. Sobrang excited ako dito kasi first time ko to, di ba? And, noong una lahat talaga kami, tapos sobrang competitive. 1, 2, 3, ganyan. Meron kaming yung power na binigay ng guys, hindi kami nag-all out. Nakikita niyo yung ibang-ibang teammates na meron silang teamwork, tapos nag-e-enjoy sila. Kitang-kita ang determinasyon ng bawat member na magwagi sa kanilang laban. Pero higit sa labanan, ang mahalaga sa Kapuso Olympics ay ang pagkakaroon ng bonding ng Kapuso Stars. I think it's very important for the Kapuso network na magkaroon na ganito. Mula sa Calatagan, Batangas, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Huwag magpahuli sa mabalitang showbiz. Tutok na uli bukas dito sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo, proud to be Kapuso. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Mel Tiangco, proud to be Kapuso. Ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras, Joaquin Bordado na po.